nawalan ako ng gana. Yan yung pinagsisisihan ko, salapawan yung sayang lang na-delete ko yung na-delete ko yung video. Nakita ko sa kanya at binalikan ko siya. Tinanong So good morning mga kabayan, no? Isang mapagpalang araw naman mga kabayan. Ngayon sana mga kabayan, gusto ko sanang pumunta kina Nanay Lorna. At pupunta ko doon, baka mayroon akong maitulong kasi malapit na daw yung matapos yung bahay na ginawa sa kanya. So kaso lang mga kabayan, wala si Unyot doon kasi may sponsor sa pabahay sa may Taloytoy. Nagtap kay paring Unyot. So try ko na lang mamaya na doon puntahan si Unyot sa yung bahay na ginawa nila. At bago ako dumiretso doon sa kina Nanay Lorna kasi punta ko kina Nanay Lorna mga kabayan, kasi titingnan ko yung bahay niya kung baka meron akong maitulong doon kasi patapos na daw. So at ko rin magtapo rin ako kay Nanay Lorna kasi yung dadalawin namin yung sitio Kapatagan, yung sa lugar ng kanyang tinirhan ng kanyang mga anak, kasi pupuntahan namin doon at tingnan namin kung pwede ba tayo magdaraos ng libreng gupit doon, at soon baka mapili sila na maging beneficiary sa ating one time big time charity vlog. So hingi tayo ng tulong ka Nanay Lorna kasi may nag-request din doon sa may barangay Mapula. Meron daw sitio doon na napakalayo din sa sa lugar, so maglalakad daw ng 2 hanggang 3 oras, at saka yung mga bata daw doon pumupunta daw pa daw sa kabilang sitio para doon mag-aral. So maglalakad daw sila ng mga 2 oras din daw. So ang sitio Lambo. Kaya nga punta ko kay Nanay Lorna at magtatanong ako sa kanya doon tungkol doon sa sitio Kapatagan kung ano ba sitwasyon doon. Dahil yung sa may sitio Lambo, nalaman ko na yung sitwasyon doon, napakahirap daw din daw ng mga tao doon at napakalayo din daw ng sitio na yun mga kabayan, no? So pupuntahan natin yun at puntahan din natin yung Kapatagan, puntahan din natin yung sitio Lambo at i-compare natin kung sino ba yung mas karapat-dapat na bigyan natin ng one time big time charity vlog this coming January. So sana mga kabayan, suportahan nyo ang aming adikhain na makapagbigay saya. Sana namin ngayong Disyembre kasi ngayon dapat yung magbigay tayo ng regalo, di ba? Kaso lang sabi ni paring Unyot, this January pa daw yun, this January pa daw darating yung package na mula kay Ma'am Ani. Hi Ma'am Ani, thank you sa package na baggage na ipinadala mo. Sabi ni paring Unyot na gamitin daw namin yun doon sa aming one time big time charity vlog, at hindi lang yun ang aming dadalhin doon mga kabayan, kasi maglilibre tayo ng gupit doon sa ating puntahan, at hihingi rin kami ng tulong sa inyo sa mga may butihing puso dyan nating mga kababayan at willing na mag-donate ng mga second hand clothes, second hand ng mga tsinelas, yung mga hindi nyo na ginagamit sa inyong pamamahay mga kabayan, tatanggapin namin yan ng buong puso mga kabayan. Ibigay namin yan doon sa mga nangangailangan pa ng mga ganyan, kasi dito sa bukid mga kabayan, lalong-lalo na sa mga ating mga kapatid na mga katutubo, walang pinipili yan, basta't meron silang maisuot, basta't meron silang disente. Kahit sa atin hindi na siya disente tingnan, pero sa kanila napaka-importante pa yun mga kabayan, no? So yan yung pinaka ko sila sa kanila mga kabayan guys, yung pinaka sa ganahan, yung pinaka gusto ko sa kanila na bigyan pinaka gusto ko sila sa kanila attitude, yung kapag binibigyan sila binibigyan nila ng halaga, binibigyan nila ng importansya yung mga gamit, lalong-lalo na sa mga ibinigay, binibigyan nila ng halaga, mas na-appreciate nila yung mga binibigay sa kanila. So yan yung nagustuhan ko sa kanila, kaya doon ako yung parang nahilig na ako kasi noon naman meron akong
katutubo na nabigyan ng gamit panggupit. So, ilang taon na ba yun? Kaso na-delete ko yun sa YouTube. Na-delete ko yun sa YouTube kasi na-discourage ako ba? Discourage ako sa YouTube, sa channel ko noon. So, nabigyan ko siya ng gamit, clipper, yung mga hairdressing kit, barber tools. Kasi meron akong clipper kasi yung mga iba ko mga kasama doon sa barbershop, hiningian ko ng mga gamit. So marami kami nagbigay hanggang nabuo yung barber tools. So meron akong nakilala doon sa sa isang estudyante. Ang gusto niya magkaroon ng gamit kasi marunong siyang gumupit, kaso wala siyang gamit. Yung gamit lang niya pang yung gunting is gunting ng papel niya. So, nakita ko lang siya kasi napadaan ako. Nagugupit siya ng buhok. So nagugupit siya pag napadaan kami. So, tingnan ko kasi alam nyo, as a barber, ramdam ko yung katulad niya kasi doon din kasi ako nanggaling. Doon din kasi mananggaling. Yung sa umpisa, nakita ko sa kanya at binalikan ko siya. Tinanong ko siya kung ilang taon na siya nagugupit. Sabi niya sa akin na matagal-tagal na. Kasi mga 21 na ata siya yun nung nagkita kami. Pero estudyante pa siya kasi lumad kasi siya, katutubo siya. So patapos na siya sa pag-aaral ng grade 12. So sabi ko sa kanya, gusto mo ba talaga maggupit? So sabi niya, gusto talaga daw niya maggupit. Kaso wala siyang magamit. Yung nakita ko nga is sudlay ng regular na suklay, regular na suklay yung gamit niya. Hindi siya pang barber. At yung gamit niya na gunting is gunting ng papel. Yung sa school lang talaga, yung maliit na gunting. So sabi ko sa kanya, babalikan kita. Hindi lang ako mag-promise kung kailan, at basta babalikan kita. So tanong ako sa kanya kung doon lang ba siya nakatira. Sabi niya, doon lang. Tinanong ko yung pangalan niya. At yun, bumaba ako dito sa Panabo kasi pinuntahan ako doon sa may Tapaket. Taga Salapawan yung nabigyan ko ng tools. Dating ko sa barbershop, sinabi ko sa mga kasama ko na meron ako nakita doon na nagustuhan ko yung attitude niya kasi marunong siyang makisama. Yung kapag tinatanong mo siya, magaan talaga yung loob. So yan yung gustuhan ko sa kanya. Sabi ko sa mga kasama ko, baka meron kayong mga hindi na ginagamit. Although magamit pa niyo, pero hindi niyo na kadalasan ginagamit ba kung mga exist na. So sabi na sa akin, meron naman meron ng labaha, yung ganun, may mga gunting na. Sabi ko sa kanila, baka pwede kong hingin sa inyo, kasi babalikan ko yung tao na yon at bibigyan ko ng gamit, barber tools. So may 4 akong nakasama na nagbigay ng mga gamit. So, yun, nabuo ko yung yung iba na lang ng mga kagamitan is yung mga extra ko din sa kasi marami na medyo kasi ako nangungulikta ako ng mga gamit panggupit. So ayun, nabuo ko yung mga tools. So binalikan ko dun sa may Kimananaw, binalikan ko doon sa may barangay Salapawan, sa may sitio Kimananaw. So pagdating ko doon, hinanap ko siya. Hindi ko napansin na andun pala sa may kahoy. Yung kahoy kasi yung may tawag doon, mansanitas kasi dito sa amin sa Bisaya pa. Doon siya nagugupit. May 3 naghihintay at saka may 3 waiting at saka mayroong isang ginupitan niya. At alam niyo ba yung nakakaawa tingnan mga kabayan, no? Kasi yung inupuan ng ginugupitan, alam niyo ba? Nasa bato lang. Naawa ko sa sitwasyon ba. Yun pa rin yung gamit niya. Alam niyo, yun pa rin yung gamit niya. At saka yung balabal, yung gamit ito na balabal, sako. Sayang lang na-delete ko yung na-delete ko yung video. Kasi parang natalaga ako na discouraged pa. Kasi malapit na kasi ako ma-monetize noon sa aking watch hour. Almost 3,000 kasi yung dating sa YouTube is 4,000 watch hour yun. So malapit na akong na monetize sa
oras, ay lampas na talaga ako sa oras nun. Kaso lang, hindi ko pa nakuha yung subscription. Yung subscription yung hindi ko nakuha. So, umabot na ako nung sa 5,000 watch hour kasi mayroon ako nag-viral na video sa isang goose hunting ko. Viral ang video ko, umabot na siya, lumagpas na talaga siya sa 5,000 watch hour. Kaso lang, naabutan ako ng isang taon. Hindi ko pa nakuha yung subscription. Nagdi-decrease yung watch hour ko. Kaya yun, nawalan ako ng gana. Kasi, alam nyo naman, tao na bigla ako na low moral ba. So, ginawa ko, dinilit ko lahat yung mga video ko dito sa YouTube, sa akin channel. Yan yung pinagsisisihan ko mga kabayan ko kasi bakit ko dinilit lahat? Bakit ko dinilit lahat? Mabilis ko kasi nawala ng gana ba. So, yun mga kabayan na sayang yun. Nakita nyo sana yung paano siya, so nagugupit siya sa may bato, nakaupo yung gumaganon na siya ba. Tapos umupo na siya, tapos yung ganon lang ano sila. Nakita ko siya. Kasi yung Manzanitas is yung kahoy na may coral, may fence. So hindi siya nakikita kasi kawayan yung niya, yung fence niya. So hindi siya makikita kung nasa kalsada ka. O dumaan lang kami. Tapos hinanap namin yung pangalan niya. Sabi nung nasa tindahan, yun si Raul. Raul kasi yun yung name niya. So pinuntahan ko, doon ko na nakita yung may tatlo pala sa gilid. Tapos siya yung akala ko ano yung ginagawa niya. Kasi siya lang yung nakatayo, yung nakaupo yung nasa bato. Hindi ko napansin. Yung napakababa na kasi mga kabayan, no? Napakababa na siya ba. So pagdating ko doon, tanong ko sa kanya, uy, anong dira man ka naggupit dong? Sabi ko, sa Tagalog pa, ba't ka dyan naggugupit ang hirap. Kasi kapag tinitingnan ko, napakahirap talaga mga kabayan kasi yumuyuko na lang siya kasi nasa mababa, napakababa talaga yung inupuan kasi yung bato ganun lang ka baba yung bato na inupuan ng ginugupitan. Sabi ko sa kanya, ba't nagpapakahirap ka yung kumuha ka ng bangko para maka straight ka sa paggugupit, plaster ba. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sanay na ako, dito lang man yung ko kuya, ito lang yung kadalasan kong ginagawa ko ya. Grabe ka naman ako, sabi ko sa kanya. So hindi siya, parang nakalimot na siya sa akin yung promise ko sa kanya. Parang nakalimot na siya sa yung promise ko sa kanya na babalikan ko siya. Sabi niya sa akin, saan ka punta ko yan ako dito? Sabi ko, sagot ko sa kanya, dito iikot lang. Sabi niya sa akin, kumusta daw ako? Yung marami na kami pinag-usapan. Hinintay ko talaga na matapos siya sa kanyang ginugupitan. At yung patapos na siya, sabi ko sa kanya, ba't sako yung nilagay mo sa liig? Sabi niya sa akin, wala daw silufin niya. Tapos yung silufin daw, mainit daw sa katawan. Lalabas daw yung pawis ba. So sako na lang yung nilagay nila, pang-aprisko kasi mag-spread yung sako So hindi siya mainit. Wala. Usap na naman kami. Tapos natapos na yung ginugupitan niya, sabi ko sa kanya, kasi papalitan sana yung isa. So, sabi ko sa kanya, wag muna. Meron akong regalo sa iyo, dong. Meron akong regalo sa iyo. Ngumiti siya sa akin. Ayun, kuha ka ng upuan doon kasi may upuan doon sa unahan, sa may tindahan na mataas, mahaba ba. So sabi ko niya, kunin mo yun. At yung kinuha ng dalawa sa yung waiting. Kinuha ng dalawa na waiting. So nilagay ko sa ilalim ng puno. Sabi ko sa kanya, diba promise ko sa iyo na babalikan kita. Sabi niya sa akin, nakalimutan daw siya. Meron akong regalo sa iyo. Sabi ko sa kanya. Umiti lang siya. Kung ako regalo si Mahadong, isag ka ng sekandahan na siya, dawaton ni mo siyang
buong puso ba. So sabi ko sa kanya, meron akong regalo sa iyo, regalo ko sa iyo dong. Kahit sikanhan lang to, sana tanggapin mo ng buong puso. Tapos sabi niya sa akin, yung ano lang siya ba. Binigay ko sa kanya. Ito, inaisa-isa ko, ito yung clipper. Yan, yung nakita mo talaga yung ngiti niya na hindi mo ma-explain. Hindi ko siya napansin kasi nakakamera lang eh. Tapos kumukuha ko ng gamit, binigay ko sa kanya. Ito yung clipper. Tapos ito yung detailer, yung pang-detailing na kumpleto yun. May clipper, may detailing, at saka yung mga sapatos ng clipper. Meron ding gunting, yung may tining scissor din ako nilagay. At meron ding yung balabal, yun sabi ko sa kanya. Meron pang spray. At meron akong nalagay sa motor na pulbo. So, ito yung pulbo. Maliit na pulbo lang ba? Kasi kasama ko yun sa mga anak ko kasi yun. Nasama ko doon. Binigay ko sa kanya, may blade, may labaha. Sungiti siya. Alam mo ba, mas nakakatawa yung sagot niya. Kuya, hindi man ako marunong ito. Sabi niya sa akin, hindi naman ako marunong ito, kuya. Sabi ko sa kanya, pag-aralan mo. Sabi ko sa kanya, pag-aralan mo. Dahil doon din kasi kami nagsimula. Wala namang doktor na hindi dumaraan sa daycare. Wala namang doktor na hindi dumaan sa preschool. Lahat nagsisimula sa umpisa. Sabi ko sa kanya, step by step lang. Ang importante, meron ka ng gamit na magagamit mo. Sabi ko sa kanya. Tapos ngumiti na naman siya. Nakahawak na daw siya ng clipper. Pero twice pa lang daw siya naka ganun ba. So, hindi pa niya kabisado lahat. Hindi pa daw niya kabisado lahat ng technique. So sabi ko sa kanya, mag-aral ka sa YouTube. Pumunta ka sa YouTube, may mga tutorial doon na pwede mong gayahin. Kahit man lang na paunti-unti. Basta matutunan mo, gagaling ka rin. O sabihin ko sa kanya. So, hindi siya, nagpapasalamat siya. Tapos sabi ko, may tissue pa nga doon. Sinabay ko lahat. Isang, kumbaga, package na yung dinala ko. Kasi binigay yun lahat sa, yung iba binigay sa mga kasama ko. Isa-isa ko yun. Napapasalamat ako sa mga nagbigay, sa mga nag-donate. Siya rin, pinapasalamat din. Pasalamat din siya sa mga nagbigay. Kaya, yun. Sabi ko sa kanya, gamitin mo. Yan, inilagay ko sa lahat sa mahaba na upuan. So, sabi ko sa kanya, gamitin mo yun. At titignan ko kung paano mo siya, ituturo ko sa iyo kung paano siya gamitin. Yung proper na paggamit ng balabal, lagyan ng tissue, yung ganun ba? Yung proper talaga, proper handling sa customer. So, sabi ko sa kanya, tuturuan kita ng mga basic lang. Mga basic techniques. So, basic learnings lang. So, sabi niya sa akin, si kuya, yun, nalagay ko yung, pinaupo ko yung isang gusto, yung nag-waiting. Yun, wala yung bayad ha. Walang bayad dun. Walang bayad yung nagpapagupit sa kanya kasi mga ano lang niya, yung relatives lang niya. So, sabi ko sa kanya, gupitan mo to. O, yun, nuro ko sa kanya, alam mo, baliktad pa yung balabal ba? Nabaliktad pa. Yun. Tinuro ko sa kanya yung basic. Yan, tapos, yung plaster, yung ng buhok, dapat naka-plaster. Kumbaga, plaster mo dito yun. Ito sa Bisaya. So, dapat naka-proper talaga para mas madali. At saka yung clipper, yung paghawak ng clipper, sinabi ko sa kanya lahat. At, yun, sa umpisa, hindi siya kasi gumaganon yung kamay niya, hindi siya yung alam niya naman kasi sanay siya sa mabigat na trabaho, matigas talaga yung pulso niya. So kailangan kasi malambot yung pulso mo, yung ganito, yung lang ba, soft lang, yung malambot lang yung hagod para maganda yung so nakita ko sa kanya na hindi siya nagsisinungaling na nakahawak na siya, pero 2 beses lang kasi makikita mo talaga sa kanyang handling sa clipper is so sabi ko sa kanya, nag-focus ka lang, kahit mag-focus ka lang sa training, sa tutorial sa YouTube, unti-unti lang, huwag kang pabigla-bigla, huwag mong biglain agad na matutunan mo kasi hindi mo talaga matutunan yun. Sabi ko sa kanya, dito sa barbering is
meron akong, sa akin lang ha, meron akong, kumbaga, ano ba tawag yun? Meron akong, laging sinasabi sa mga tinuturuan ko, meron akong yung principles, yung sa akin lang, pinaka basic principles ko na itinuturo ko sa mga tinuturuan ko rin magupit. Sabi ko sa kanya, dapat matutunan mo yung OAA. Sabi ko sa kanya. Umiti siya, ano usa daw ng OAA. Ano daw yung OAA? Sabi ko sa kanya, observe, absorb, and apply. Sabi ko sa kanya. Yan yung tatlong sinasabi ko sa mga tinuturuan ko. Observe ka, tapos yung observe mo, i-absorb mo yung nakikita mo, naobserbahan mo, dapat i-absorb mo sa utak mo. And then, kapag napasok mo na sa utak mo, dapat i-apply mo. Dahil kung hindi mo siya i-apply, kahit nalagay mo sa utak mo, hindi mo talaga siya matutunan. And then, kahit naobserbahan mo siya, kahit nakikita mo siya, pero hindi mo inabsorb sa utak mo, tapos hindi mo pa in-apply, talagang wala kang matutunan sa. And then, kahit nakikita mo, tapos hindi mo inabsorb, kahit in-apply mo, wala ka pa rin natutunan doon. Wala ka pa rin matutunan. Sabi ko sa kanya, dapat malagay mo sa utak mo yung sinasabi ko sa iyo. Observe, absorb, and apply. Yang tatlo na yan, kapag pinagsama mo yan, mabilis kang matututo talaga. Sabi ko sa kanya. Yan yung pinaka-importante. Kasi ako hindi naman si pagmamalaki mga kabayan. Meron akong 7 na 7 barber na naturuan, at bago ko sila binitawan, nilagay ko muna sila sa mga barbershop. So, i-plaster pala ko sila daan. I-plaster ako sa daan bago ko sila binitawan, o bago ko sila, ano ba yun? Pagkatapos ko lang mahasa, katapos ko silang natingin ko is okay na, pwede na silang mag-duty as a barber doon sa mga barbershop. Hinahanapan ko sila ng mga barbershop na pwede nilang, kasi may mga kaibigan ako, may mga kilala ako na may-ari ng mga barbershop. So, inilagay ko sila doon, bago ko sila, sabi ko sa kanila, makuha nyo lang yung mga basic technique, basic handlings ng customer. Paano nyo sila i-entertain, yun lang pinaka-importante. Tapos kapag makuha nyo lang, kapag nakita ko kayo na pwede na kayo, o pwede na kayong ilagay doon, i-alagay talaga kayo doon, tutulungan ko kayo na ma-plaster. So marami, 7 na talaga. Yan yung nilagay ko sa isip nila. Yung nag-training pa sila under sa akin. Sabi ko na sa kanila, pinaka-importante talaga para mabilis kang matuto is yung OAA. Yan yung talaga yung pinakauna kong nilagay sa utak nila. Observe, absorb, and apply. Yun mga kabayan, and umiti siya sa susubukan niya lahat yung mga nilagay. Ibinigay ko sa kanya na mga tips and advice. Subukan daw niyang i-apply. So, pasalamat ako kasi nakita ko sa kanya na deserving talaga siya na tulungan. Deserving siya na bigyan ng mga gamit kasi napakabuting tao. Wala rin kasi siyang bisyo eh. Hindi daw siya nagsisigarilyo, hindi daw siya umiinom. Sabi ko, yan yung pinaka-paborito, yung ginaganahan ko ba, pinaka-gusto ko. Yung walang bisyo kasi hindi rin naman ako nagbibisyo eh. Sabi ko sa kanya, kung meron kang piso dyan, itong lahat ng ibinigay ko sa'yo, bayaran mo ng piso. Sabi ko sa kanya. Kasi binili yan ng mga kasama ko, ginastuhan nila ng pera yan. So hindi ko ibibigay sa'yo. Bayaran mo ako ng piso. 1 piso lang. Sabi ko sa kanya, bigyan mo lang ako ng 1 piso. Sabi ko sa kanya. Ngiti siya kasi nag-joke daw ako ba. Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-joke ha. Bigyan mo lang ako ng kahit 1 piso lang. Sa'yo na lang lahat ng gamit. So, dali siya kumuha ng pera.
At sabi ko sa kanya, bago ako umalis, sabi ko sa kanya, binigay ko sa iyo to kasi gusto ko may barber dito sa sitio. Mayroong magpapagwapo ng mga bata dito sa school kasi may school doon. Nabigyan nila namin yun ng libreng gupit sa Timbig lang Gwapo, yung school na yun. Sabi ko sa kanya, sa umpisa huwag kang magpabayad sa mga bata. Sa training mo yun, huwag kang magpabayad. Tawagin mo sila, ilibre mo sila ng gupit para sa training mo. And then kapag katingin mo okay na, magpabayad ka ng kahit 20 lang. Kahit 20 lang, yung para lang sa'yo. Para sa mga maintenance ng gamit mo, para sa mga gamit mo na kailangan paliton, kailangan na bilhin, yung tulad ng pulbo, tissue, yung blade, yun lang yun. May oil, babayad ka nun, kahit 20 lang. Gusto ko lang matulungan mo yung mga kababayan mo dito, yung mga kapamilya mo. Kasi walang barber doon. 20 lang yung hingin mo sa kanila. At least man lang matuto ka. Yan yung sabi ko sa kanya. Tulungan mo sila dito kasi malayo, napakalayo talaga doon dito sa baba, sa patag. Yan, sabi niya sa akin, susundin niya lahat. Sabi ko sa kanya, maglagay ka ng kahit konting yung payag ba, yung parang basta maliit na bahay lang yun, para lang sa barber. Patawag siya na barber, lagyan mo ng salamin, kahit upuan lang na kahit yung parang hindi ka na umupo doon sa may bato. Laglagay ka ng kahit lang, basta mayroong upuan, mayroong salamin na konti, yung proper lang. Sabi ko sa kanya. So, sayang lang, hindi ko na siya nabalikan ngayon kasi nabisi na ako sa barbershop. And last na update ko sa kanya is nagugupit pa rin daw siya. Nakita kami one time sa Panabo. Doon sa ginugupitan ko kasi nalaman na niya, tinuro ko sa kanya kasi yung sana ko nagugupit. So pumunta siya doon at nagpasalamat siya doon sa mga kasama ko. And sabi ko sa kanya, kumusta ka na? Ano na yung update sa yung clipper daw na binigay ko is nasira na yung battery kasi matagal-tagal na. Sobrang isang taon na siguro yun. Nakita kami ulit. Sabi ko sa kanya, tapos hindi daw nila tinapon kasi sayang daw. Kasi pa daw yung blade niya, matalas pa rin daw. So, sabi ko sa kanya, ano yung ginawa niyo? So, kinonvert daw nila yung pamangkin niya, marunong daw sa wiring kasi nag-aral ng electronics sa TISDA. Dito may mga TISDA kasi dito sa mga scholar. Marunong daw sa mga wiring. So, kinonvert na niya ng battery. Ano bang battery ginamit doon? Basta battery daw. Tapos may wire na siya. Yan ginagamit. Until na kahit na sira siya, nagawan lang paraan, nagamit pa rin daw nila. So sabi ko sa kanya, good. Maganda yan dong. Kasi yan sabi ko sa inyo. Ang sarap nilang tulungan kasi binibigyan lang ng importansya yung tulong mo sa kanila. Binibigyan lang ng halaga yung tulong mo sa kanila. Kaya yung gusto ko sa attitude nila, hindi naman lahat. Meron din naman, katulad din sa atin, sa Bisaya. May mga din. Pero kadalasan sa kanila is, kahit sa atin, wala na siyang, yung gamit, hindi na masyado importante sa atin. Pero pagdating doon sa kanila, pag binigay mo sa kanila, napakahalaga doon sa kanila. At binibigyan talaga nila ng importansya yun. So, yan yung pinakagusto ko sa kanilang attitude. So ulitin ko, willing kami na tatanggap sa inyong mga tulong, mga donations, mga second-hand clothes para idagdag namin doon sa package na ibibigay ni Ma'am Annie sa amin o ni Paring Onion. And then, samahan nyo kami sa paghahanap ng deserving na beneficiary. Although lahat naman deserving, pero may mga lugar talaga na mas deserving kaysa sa ibang lugar. So hahanap tayo, pupuntahan natin yung mga lugar na pinaabot sa amin, na puntahan doon namin at titingnan namin yung community doon kung kumusta, at makita doon namin yung kalagayan doon. So samahan nyo kami nila Onyo TV, Onyo Team Minds, ni Ma'am Aya, Nanay Lorna, Ninita, Ma'am Sheila. Samahan nyo kami sa aming
adventure. Adventure matawag doon kasi maglalakad kami. Adventure talaga tawag doon. Maglalakad kami, so kapatagan daw is 3 to 4 hours yung lakad mula sa highway. So napakahaba nun. Sabi ko sa kanya, kapag mag-video tayo sa umpisa, hindi pa tayo makarating doon sa ating pupuntahan. Ubos na yung memory kasi yung cellphone ko is 128 gigabyte lang ako. Hindi kaya sa cellphone ko. Sabi ko, yan, nagtatawanan na lang kami, nagaon yun. Sabi niya sa akin, ako nga, okay lang daw sa kanila kasi matataas yung mga gigabyte ng cellphone nila. Pero matataas yung Nanay Lorna. Sabi ko, Nanay Lorna, Nay, meron ba tayong masisilungan doon? Sabi niya, oo, kasi yan doon yung mga anak ko, doon yung nakatira yung mga anak ko, yung mga asawa ng anak ko. Sabi niya. Ako, okay, bita kayo kung baka makatulog na rin to. Sabi ko, baka makatulog tayo doon, Nay. Sabi niya, okay lang daw, tulog ko, hindi tayo matulog kasi meron na anak tayo. So, pupuntahan lang namin yun. At ngayon, pupunta ako, kinaon yun, at nag-usap kami nila nanay. Mamaya, sana maabutan ko sila na nandun. Kasi si Onyot, dadaanan ko lang si Onyot sa may Taloytoy kasi doon sila nagtayo ng bahay. Dadaanan ko lang siya, tatanungin ko lang siya sa plano. Kasi this December, maghanap na kami ng beneficiary. So mag-iikot kami ng mga posibleng maging beneficiary sa ating charity vlog. And then mga kabayan, ano ba sabihin ko pag nawala na ako. Ito lang, maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor kay Nanay Lorna. And asahan nyo mga kabayan, hanggat kaya namin, hanggat meron pa kaming may tulong kay Nanay Lorna, hindi lang sa ano ba yun, physical, hindi lang sa mga physical ba, hindi rin sa pagtuturo ng kung paano siya sa vlogging, tutulungan namin siya sa vlogging. Kami need pa talaga siya ng gabay sa vlogging. Kaso lang medyo malayo talaga ako mga kabayan. Hindi ko talaga araw-araw siya. Kung araw-araw ko lang siguro, meron na akong maituro kay nanay, meron akong maano kay Ninita kasi magasto magasto sa expensive kasi yung sa gas lang. Alam niyo naman, meron kasi akong mga anak kailangan ng allowance. Need ko rin mag-duty, hanap ng racket ba. So hindi ko talaga ma-full pa dito sa YouTube kasi wala pa naman akong sahod. Okay lang, kahit soon pupuntahan ko talaga si nanay. Ngayon pupuntahan ko siya, kung meron akong may tulong, tutulungan ko siya, meron akong advice ko siya part sa vlogging. At kung ano pa rin yung pwede kong masabi o ma-advise sa kanya, so gagawin ko maya. At sana masit na namin yung pagpunta namin doon sa Kapatagan at sa may sitio Kapatagan at sa may sitio Lambo. Sana masit na namin yung araw na yun. Hindi yun pwede masabay kasi napakalayo ng mga lugar na yun. So sana samahan nyo kami at sana hindi kayo magsawa na sumuporta sa aming Team Onyot, lalong kay Nanay Lorna. Tulungan natin siya. So yan mga kababayan, always kong sinasabi sa aking video, spread love and happiness. And thank you, salamat sa Panginoon. At sa lahat ng sponsor, thank you. Ma'am Tess, Ma'am Annie, Ma'am Joy. Si Ma'am Joy, hi Ma'am Joy. Thank you sa pag-comment. Si Ma'am Joy nga pala mga kabayan, yan yung dating sponsor ni Nanay Lorna. Nag-comment siya sa aking last video. So hi Ma'am Joy. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan and God bless you all. Thank you, much love. Bye-bye.